and welcome once again kadto sa atong lesson number 6, no? And I entitled this lesson number 6 as Jesus is the great example of this love, no? Nga si Jesus Christ mao ang atong pinakadako nga ehemplo, pinaka-ehemplo nato sa paghigugma nato diya, no? And atong basahon ang atong text mabasa nato diya sa John, no? In the book of John chapter 15 verse 13 mao kini atong mabasa in King James version. Mao kini ang giingon, greater love had no man than this, that man lay down his life for a friend, no? Sa Bisaya pa, sa Cebuano version, gugma nga labaw niini wala kang bisan kinsa nga ang usa ka tawo naghatag sa iyang kinabuhi alang sa iyang mga abyan or friends, mga kaigsunan, or amigo, mga kaigsunan. Di ba daghang kaitag mga amigo, daghang kaitag mga friends, no? And wala lain diha nga example ang Dios nga iyang gipakita ang iyang gugma pinaagi sa pagpadala sa iyang bugtong nga anak diha isip sakripisyo alang sa atong mga sala. And Jesus mentioned nga kini nga kamatuoran iyang gideclare sa iyang mga disciple, no? Sa iyang mga tinun-an sa iglesia nga mga kaigsunan. In John chapter 15 verse 13. Nga greater love than this, wala nay mas mudako pa nga gugma labaw pa niini sa bisan kinsa, wala. Nga si Kristo lamang ang mao ang great sacrifice, no? Ang si Jesus Christ ang pinaka-final sacrifice sa atong mga sala. Gitapos si Jesus Christ dito sa cross by dying and resurrecting dito sa cross, mga kaigsunan. Gipakita ni Jesus showed that the love must be unselfish. Gipakita niya nga dili sa atong kaugalingon, no? When he comes diri sa earth, he did not came for his own benefit. Wala siya niananha sa iyang kaugalingong benepisyo. Jesus eternally equal with God. Equal siya sa Dios. And had all the privilege as God, and the same with the Father. Mabasa na ito na John chapter 1 verse 1 and 2, mga kaigsunan. Yes, Jesus Christ came to earth for the purpose of dying. Siya man namatay diya sa cross ug iyang gibayran ang price of our sin, ang precious or ang kabayaran sa atong mga sala diya. Jesus Christ, his willingness, makita na to, voluntarily his will, he gave his life dito sa cross and showed his love is real, matuod nga gugma, wala na ilain. O makita nato diha kadaghanan sa tao nga nagakinabuhi diri on the benefit sa ilang kagalingon. Mao kana nga ang tao very selfish, mga kaigsunan. Wala kita nagahuna-huna usahay sa tao sa uban. This pattern of sinfulness nagapokus sa atong pagka-selfish, no? Nga naga-contradict diha sa example ni Ginoong Kristo nga mga naga-join diha sa atong fellowship. Ang ilang una-una diha is ang ilang unsay ilang makuha sa sunod sa simbahan. Or vice versa, ang pastor nagawali nagapamastor kay ang iyang desire kung unsa iyang makuha sa iyang mga membro ng mga benefits. Ang stipend nga iyang makuha, no? Which is selfish intention. Nga ang gugma sa Dios is not selfish. Nga nagaauhag ka na to, naga-prompt, again, the word prompt, nagadasig ka na to, naga-command ka na to, nga ang atong gugma is the same sa gugma nga example nga gihatag ng Ginoong Kristo. And to walk with love, mabasa na to diya, another verse nga atong nga basahon, mga kaigsunan, makita na to diya sa book of Ephesians. Ephesians chapter 5 verse 2. Okay na itong mabasa. Ingon diya sa King James Version, Ephesians chapter 5 verse 2, and walk in love as Christ had loved us and had given himself to us an offering
and sacrifice to God for a sweet-smelling savor. Sa Bisaya pa, ug magagawi kamo sa gugma ingon usab sa gugma usab si Kristo nga naghigugma kaninyo og gitugyan niya ang iyang kaugalingon alang kanato nga naghatag og naghalad ngadto sa Dios alang sa pahumot nga maamyon or sweet smelling diya sa Ginoo, no? Diya ang pattern, the same nga pattern nato diya sa paggugma nato sa Dios ingon ni Apostol Pablo diya sa Ephesians chapter 5 verse 2. Jesus loved us. Gihigugma ta niya ug willing siya to take all the shame, ang kaulaw, ang kapait diha aron lamang kita niya higugmaon paggugma nato diha, no mo kana ato mabasa po diha sa mabasa nato sa verse Matthew chapter 27, no atong basahon mga kisunan. Matthew chapter 27 verse 34 mo kini atong mabasa diha, no? No, nga makita nato diya sa Matthew 27 verse 34, they'll give him vinegar to drink mingled with gall, kapait, and when he had tasted thereof, he would not drink. No, mo na nga ilang gipainom siya sa suka nga sinaktan nga apdo giinom ni Jesus Christ ang kapait, ug tilawan niya wala siya mubuot pag-inom. No, gisacrifice sa Dios ang kapait sa atong gugma. That's why it takes sacrifice ang pagigugma nato sa Dios. No, dako kayo nga sacrifice when we choose the Lord our God, nga magsakripisyo kita nga magahin og usa ka adlaw, no? Diya sa pagsimba nato, magahin og simana in our midweek service. Mutawag na to siya nga midweek, every Wednesday or every Friday, nga mga prayer meetings na to diha, in order for us to be reminded of our obligation to love God and to love one another. Obligation na to mga kaigsunan, no? Nga mag-support, to support one another, to support the ministry, to support the laborers in Christ, mga kaigsunan, nga makapadayon sa pagpalapnag sa iyang pulong, no? That's why we need to love God. We need to seek God first, no? Because so that we will move by God nga gamiton sa Dios sa iyang ministry. No, mo na itong una-unahon diya, no? Nga we need to love, mga kaigsunan, paghigugma nato diha, mga kaigsunan, nga magahatag ka nato diha og maglakaw kita ingon diha, walk in love, no? The same love, no, nga gipakita ni Ginoong Kristo. We need to walk in love as Jesus Christ had loved us. Magalakaw kita sa gugma, susama sa gugma ni Kristo alang kanato nga iyang gihatag, no? Ang iyahang kinabuhi alang kanato, no? Mao gana nga the same love nga atong masayron diya, no? We need to follow the example of the love of the Lord Jesus Christ atong ginabuhi. Nag-remind ka nato kamusta ang atong gugma diya, no? Kamusta ang atong pagigugma nato sa atong isig katao? Are we still walking in love, mga kaigsunan, as just like Jesus Christ, no? Are we still loving one another diya sa church? Kamusta man ang atong gugma diya, mga kaigsunan? I hope nagasunod kamo sa atong series of loving like Jesus, no? Daghan patag mga verses nga atong matun-an regarding love,
And next na to nga mga topics, and I hope magasunod ka mo sa atong Facebook page. Kini si Pastor Arnold Jaral. I hope magasunod kayo sa atong Facebook page, Sir Jaral TV, sa akong personal nga Facebook page, and also sa YouTube and sa TikTok. And so that nga makapadayon ka mo sa pag sunod sa atong step by step nga pagtuon na to diya sa instruction ni Lord Jesus Christ sa iyang iglesia, sa iyang katawhan, sa paghigugma una sa Dios o sa isig katawo. Daghang salamat.